Kinundina ng United Nations ambassadors ang plano ng Israel na sakupin ang buong Gaza City. Narito ang report ni Anjay de Guzman. Noong linggo sa isang emergency session ng Security Council, hindi matapos ang mga panawagang wakasan na ang labanan sa Gaza at paghihirap ng Palestinians. Samantala kasabay nito, inanunsyo ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang planong mabilis na pagsakop sa Gaza. Ayon sa mga kinatawan ng Europe sa UN, binalot ngayon na malubhang taggutom ang Gaza na lalo lamang lalala kung itutuloy ng Israel ang planong pananakop nito. Our ultimate goal remains unchanged. Israel and the fully independent, democratic, contiguous, viable and sovereign Palestinian state of which Gaza is an integral part. Kalat na ang pagkagutom sa teritoryo dahil sa tinatawag ng international aid agencies na tahasang plano ng Israel na ipagbawal ang aid. Itinatanggi naman ng Israel ang aligasyong ito habang isinisisi sa Hamas ang gutom na dinaranas ng Palestinians. Ayon sa Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, masamang eskalasyon ang planong pananakop ng Israel. I'm extremely concerned of the prolonged conflict, the reports of atrocities and further human toll that is likely to unfold following the government of Israel's decision to expand military operations in Gaza. This marks a grave escalation in the conflict that has already inflicted unimaginable suffering. Now, for over 670 days, Palestinians in Gaza have endured daily killings and injuries. More than 61,000 people have been killed. Dagdag ng OCHA, halos 100 bata na ang namatay dahil sa malnutrisyon. Since the escalation of hostilities in October 2023, the health authorities in Gaza have documented the deaths of 98 children from severe acute malnutrition. 37 alone since the 1st of July, just over a month ago. This is no longer a looming hunger crisis. This is starvation, pure and simple. Ayon naman sa United Kingdom, hindi mapangangatwiranan ang kawalang hustisyang nagaganap sa Gaza. In Gaza, children and babies are suffering from starvation. Hundreds of civilians have been killed trying to access basic food supplies. This inhumanity cannot be justified. The partial aid access Israel granted in late July has proven woefully inadequate. We have a clear message for Israel. Urgently and permanently lift all restrictions on aid delivery. Samantala, binigyang diin naman ng France ang pagkondena nito kay Netanyahu. Des dernières annonces faites par Israël, il nous fallait tirer la sonnette d'alarme. Comme nous l'avons indiqué le 8 août dernier, la France condamne dans les termes les plus forts le plan du gouvernement israélien d'étendre ses opérations militaires pour prendre le contrôle de la ville de Gaza en vue de contrôler militairement l'ensemble de la bande de Gaza. Pinagtanggol ng kinatawan ng Estados Unidos si Netanyahu at sinabing itutuloy pa rin ng US ang pagtugon sa pangangailangan ng mga tao sa Gaza, pagpapalaya ng mga bihag at pagtamo sa kapayapaan. Ayon sa tala, 5 tao kabilang ang 2 bata ang namatay sa Gaza dahil sa malnutrisyon nitong nakaraang 24 oras lamang. Kung kaya't nasa 217 na, 100 ay kabataan ang namatay dahil sa labis ng gutom. NJ de Guzman para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point.